beloved Boss Mike Cervera. The Chinese president Tingnan nyo mga kababayan ha. Dito tinakot yung mga bobo ni Digong. Sa gera, tingnan nyo ha. Naging epektibo to. Kaya si Digong tatawa-tawa lang eh. Habang nabobolat na loloko kayo ni Digong noon, pinagtatawanan kayo. Ito ha. Gera raw ang sagot ni Chinese President Xi Jinping kay Pangulong Duterte sakaling ipilit ng Pilipinas ang pag-angkin sa ilang teritoryo sa West Philippine Sea. Kita nyo, Marites Musni? Gera daw ang tugon ni Xi Jinping, sabi ni Digong. Kung ipagpapatuloy daw yung pong pag-angkin sa mga pinag-aagawan teritoryo. Ang tanong, pinaglaban natin sa panahon ni Pangulong Bongbong, bakit walang gera? Nakuha nyo? Bakit walang gera? Di ba? Sa panahon ni Pangulong Bongbong, pinagpilitan natin yung ating karapatan, yung ating mga teritoryo, bakit walang gera? Pero yan, ginamit nila yan ha. Oo, 1 year after manalo si Pangulo, nung binabanatan na nila, doon po sa droga-droga, sinabay nila yan magkakagera, kasi nga si Digong mismo pala ang nagsabi na magkakagera kung ipipilit natin yung mga teritoryo na pinag-aagawan diyan sa West Philippine Sea. Pero kung iisipin nyo ngayon, matatapos na ang termino ni Pangulong Bongbong, wala pa rin nangyayaring gera sa atin. So ibig sabihin, ginamit lang ni Digong yun kasi nga meron pong secret agreement. Meron din pong tinatawag na gentleman agreement. Diba mga kababayan? Tuloy. Inihayag ito ng Pangulo matapos ang consultative meeting ng Pilipinas at China. Isang convention sa Davao City, inihayag ng Pangulo ang babala ng Chinese President kung ipipilit ng Pilipinas ang pag-angkin nito sa West Philippine Sea. We do not want to quarrel with you or in China. We want to maintain the present war. Diba? Luhod si Digong. Lumuhod! Akala ko ba isog? Diba, Potpot? Akala ko ba Marites Musni, Jobro? Ligaya, Victor Manuel, Alicia Duran, George, DC, diba? Janet B. Jane Wanson. Akala ko ba isog? Bakit lumuhod? Lumuhod sa chik-chikwa. Diba? Bakit lumuhod sa chikwa si Digong? Diba, Peynabio, usog? Tuloy. Relationship. But if you force the issue, we'll go to present warm relationship to quarrel with you or in China. Pilit ng Pilipinas ang pag-angkin nito sa West Philippine Sea. We do not want to quarrel with you or in China. We want to maintain the present warm relationship. But if you force the issue, we'll go to war. Ano pa bang sabihin ko? Pero Kita nyo, no, mga kababayan, dumiskarte si Digong ng ganun, Tinakot yung mga Pilipino, pagka ipinilit daw natin, yung pag-aangkin, gigirahin na daw tayo. Sabay luhod ni Digong. Kulang na lang mga kababayan, sumubo si Digong. Di ba? Kulang na lang mga kababayan, isubo ni Digong si Xi Jinping. Di ba no? Grabe. Yan ba yung isog? Lumuluhod? Lumuluhod mga kababayan, luhod si Digong sige na, subo ko na yung mo. Grabe, no? Yan, mga kababayan. Tapos si Pangulong Bongbong, binabash nyo. Si Pangulong Bongbong ang nakikipaglaban, kita nyo. Lumuhod ba si Pangulong Bongbong? Hindi! Pinaglaban ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Si Digong, ayan, kita nyo. Sabi ni Xi Jinping, okay, very good, tuta ko to.
Very good ka, aso. Asong Digong. Ginawang aso si Digong ni Xi Jinping. Di ba? Aso-asuhan lang si Digong. Oh. Ayon sa Pangulo, may binigyang diin din siya kay President Xi Jinping. Sinabi ko talaga harap-harapan. That is ours and we intend to drill oil there. Wala nang palaboy-laboy. I can drill the oil if there is some inside the bowels of the earth because it is ours. At kung magkagyera man daw, So we seek the help of America, a concerted effort of all the member states of the United Nations. Are they willing to fight? Because if they're willing to fight, we are. But kung ako lang, why would I do that? No, kita nyo? Tapos aasahan mo rin palang China at ang Amerika. Tapos sabi niya magdi-drill daw siya. Tingnan yung pambobola ni Digong. Magdi-drill daw siya dyan. Ano nangyari? Nag-drill ba? Nagbutas ba? Nagmina ba si Digong? Sa panahon pa rin ni Pangulong Bongbong, nagbutas. At nakamina nga at nakadiscover nga ng natural gas. Hazel Corpus, di ba? Grabe, no? Si Digong, no? Grabe mambudol. Kaya budol na budol yung mga gago, eh. Tulad nito, di ba? Eto, budol na budol, oh. Eto na, oh. Gigil na gigil kay Lovely, oh. Neto na hamon ng hamon kay BP Sara ng debate. Oo nga, talaga naman, eh. Bakit di nyo iarap? Sino ba yun? Di si Lovely Granada. Si Attorney Claire Castro din naman. Ready din naman makipagdebate kay Sara. Harap nyo na lang. Ito naman si Banat Bay. Game na natin yan. Di ba? Pwede naman nating ano yun eh. Ha? Di ba linang lamang kayo? Kayo na, sabi nga ni Attorney Claire Castro kayo na mamili ng topic. Huwag nyo na akong tanungin kahit anong topic kayo na mamili para mapag-aralan nyo muna. Di ba, no, mga kababayan ko? Tapos, eto, may humamon nga si Lovely Granada. Abay, nag-viral. Galit na galit sila. Ano ba ambag mo sa lipunan? Hindi ka nga kilala sa social media. Ay, bakit? Kailangan ba ganun? Kilala ka sa social media? Yan ang problema sa inyo Kailangan may ganun ka pang mga, may mga ganun pang dapat ganito, dapat ganyan Ang dami pang kondisyon, mga kababayan. So, kailangan ba kilala ka muna sa social media bago ka makapagdebate? Ano ba naman katwiran yun? Katwiran pambobo yun. Yung bang kailangan kilala ka muna sa social media bago ka makipagdebate kay Sara? Sige kayo mga kababayan, anong sense meron yun? Kung kailangan makipagdebate ka, kailangan sikat ka muna. Teka muna, Banat Bay, baka akala mo, kahit hindi sikat, kahit hindi kilala, kahit na basta Pilipino ka. Yun ang mahalaga, di ba? Pilipino ka ba? Pilipino si Sara. Sige. Ayan, di ba? Tignan natin kung sino magaling. Hindi paramihan ng followers dito. Ang pinag-uusapan dito, Pilipino ka ba? Yun. Alam nyo, ganyan naman talaga yung mga takot sa debate. Yung mga takot sa debate, ang daming pakeme-keme. Si Sara ang kailangan naming makita, masukat, kung ano ba talaga ang laman ng utak niya. Gusto naming malaman yon, ano ba ang kakayanan ni Sara? Kaya niya ba natalunin ang isang ordinaryong mamamayang Pilipino, wag ng vlogger? Ordinaryong Pilipino na lang na nagmamahal lang din sa ating bayan. Yun. Na concern lang din sa mga mali at tama na nangyayari sa atin. Di ba? Hindi yung daming pakeme-keme. Tuloy. Ano yan sinasabi mo? Ano ba ambag mo sa lipunan? Okay, tamo. Ano ambag mo Eto talaga bobo to si Banat Bay Taxpayer siya, tanga. Ano nga, bakit mo tinatanong ang isang Pilipino kung ano ambag niya? Taxpayer siya. Sapat na ba yun na sabihin natin na may ambag siya? Naka. Tama ba mga kababayan ko? Etong mga bobo na to, ganyan sila gumawa ng banat sa mga tao na
sumisikat at tinatamaan o tumatama kay Sara Duterte. Tama ba mga kababayan ko? Tatanungin mo pa kung ano ambag, basta Pilipino ka, ay dapat alam mo na may ambag yan dahil nagbabayad yan ng mga taxes niya. Ambag yun. Ito naman, oh. Yan ang problema kasi sa inyo eh. Ang bobobo nyo. Oh. Hindi ka nga kilala sa social media. Oh, kita nyo mga kababayan, ano ba ambag mo? Hindi ka ba kilala? Ang dami nyong kondisyones. Alam mo ba, Natbay, hindi mahalaga yan kung kilala ka ba o hindi. Ang susukatin natin hindi popularity. Ang susukatin natin utak ni Sara Duterte. Ang tao ka mo ha! Tama ba? Tama ba mga kababayan? Tama? Susukatin ba natin dito paramihan ng ng followers? Popularity? Hindi. Ang susukatin natin dito yung utak ni Sara Duterte. Oo. Tama mali, mga kababayan ko. Oh, hindi porke kayo taga dito, itama nyo ako pag mali ako. Di ba? Ano susukatin natin? Paramihan ba ng ng followers? Popularity ba ang sukatan? Hindi ho. Ang sukatan natin, yung utak. Yung kakayanan. Kung kaya ba talaga. Diba? Yan yun eh. Mga kababayan, oh. Wala kang ang followers eh. Okay, tayo. Ay, nako, yung mga tanga talaga pag nangatwiran. Matutuyuan ka ng dugo, Benji Bernardo. Di ba, no? O, Peynabio, Teresa Garcia. Wala. Oh. Ito naman mga bayarang media, halatang halata kayo na nabayaran para lang... Kita nyo, yan putang uso mo na yan, oh. Bayaran na ngayon yung mga media. Dahil dahil ini-interview, hindi ba pwede na dahil nag-viral yun, kaya nila ini-interview. Pag-viralin nyo rin si Sara. Ewan ko dito, mga kababayan ko, pagbibintangan na naman yung media dahil daw sinasakyan, tapos bayaran na naman daw. Kasi gawain nyo talaga eh. Oh. Interviewin ang walang kwenta na tao sa programa nyo. Walang kwenta! Wait lang. Walang kwenta para sa'yo si Lovely Granada. Banat bay, kung pag-uusapan lang lawak ng pangunawa, lawak ng pag-iisip, lalim ng pagkakaintindit pagpapaliwanag kay Lovely Granada ko. Mga kababayan ko. Eto si Banat bay, mga kababayan, ang babaw-babaw, parang ako lang magpaliwanag. Si Lovely Granada, mga kababayan, malalim. Hindi basta-basta rin yung hugot, di ba? Putik na yan, Banat bay. Pinintasan mo yung sinabi mong walang... Naku! Anong naging walang kwenta yun eh? Ang lalim nga. Kaya nga napansin ng tao eh. Oh. Kwenta na tao sa programa nyo. Oh, walang kwenta Yan daw. ang patunay na may PR machine na humahawak sa inyo. Naku, putik na yan talaga. Binintang yung gawain nyo. Sabi nga ng Rappler, gawain nyo yan. Naku, Banat bay. Binanatan kasi si Lovely Granada. Ay, naku, mas matalino pa sa BP niya. Di ba? Yun lang yan, mga kababayan. Pero, kung talagang kaya ni Sara Duterte na makipagdebate, debatiin niya si Lovely kung tingin niya na hindi sila match. Di baka gusto mo na kay, baka gusto mo na kay Takero. O kaya kay Mima na lang, Sara Duterte. Baka sakali bang manalo ka. Pero, para naman hindi nakakahiya, di ba? Baka sabihin mo naman underdog si Mima. Kay Atty. Claire na lang. Tuloy na lang natin yon. Yung tagapagsalita ng Malacanang at si Sara Duterte, kung tutuusin sa estado ng posisyon sa gobyerno, laban-laban yan. Tama, mali, mga kababayan? Tama?
Yun! Oo, kagatin mo na yun. Matagal ng hamon yun. Yung pong Attorney Claire Castro versus Sara Duterte, tignan nyo, tahimik sila lahat. Tahimik sila lahat! Ay, nako. Oh, eto, tingnan nyo mga kababayan ko. Eto si Baste, nagyabang-yabang. Puro ganito tong mga kalaban natin eh. Tingnan nyo ano sabi rito. Lahat matapang. Tanan isog kita mga dabawin. Tayong mga Dabawenyo, sabi, takot ka nga kay General Torre. Ay, naku Baste, aminin mo na. Natakot ka nga kay General Torre, tapos sasabihin mo, matapang ka. Kayo? Niyo, maisog ta. Maisog daw, matatapang daw sila. Matatapang tayo, pag tayo, gano'n. Pag kita gani, itulak sa corner. Na ang itutulak sa gilid at ginipit mo. Pag tayo daw, sabi, pag tayo pag tayo na ang itinulak sa gilid at ginipit mo, Imong ipiton, wa tay laeng himuon. Di man wala tayong ibang gagawin kasi di, ano? Ano sabi? Wala tayong ibang gagawin kasi di naman tayo. Ano? Ano yan? Pakialamero? Ano? Basta yun. Ano ibig sabihin yan? Gagawin kasi di naman tayo malabo kasi. Pero kung inyo may suwayan, Pero kapag sinubukan ninyo kami, makatilog yun mong sokol sa inyong makakatikim kayo ng laban na buong buhay nyo buhay nga wa pa ninyo makit. na hindi nyo pa nakita. Tapang daw ni Baste, takot naman, Barbie! Uy! Babading-bading ka, no? Sukat sa inyo. Simula daw ng pinanganak kayo, nagbanta pa. Ganito ang style ng mga Duterte, mapagbanta, akala mo matatapang talaga, pero mga kababayan, pag nasa posisyon lang sila. Pero pag wala na, tameme na. Di ba? Tao mo. Di ba? Yan, si Baste. Sana man lang inilinaw mo yung ginagawa ng mga ninyo na peke yung mga sinasabi na meron kayong gasolina dyan dahil sa'yo, na may eroplano kayong pinadala sa Middle East. Dapat yun ang kinurek mo. Buti pa si Pangulo kaninang umaga, nagtrabaho na naman. Eto. Mga kapuso, Ayan, po tayo ngayon sa bayan ng Aliaga. Nandiyan po sa may Tarlac at Tarlac at saka Nueva Ecija, Kung saan inaantabayanan natin ang pagdating ng Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon yan, kaninang umaga mga kababayan. Nando doon ang Pangulo, bubuksan na naman po yung mga dapat si Digong ang tumapos, iniwan pa kay Pangulong Bongbong. Biruin ninyo, inumpisahan, walang nangyari, sira-sira, bako-bako. Tapos ngayon, eto si Pangulong Bongbong ang tumapos. Yan ang sinasabi ko mga kababayan ko. Tapos naghanap sila, anong ginagawa ni Bongbong Marcos? Anong ginagawa ni President nyo, mga loyalista? Ayan, nagtatrabaho lagi, araw-araw, kahapon, nandoon siya sa eto. Nasaan siya, Boss Mike? Nandito sa sa... Ibang utos ni Pangulo sa amin ni Sec Banoy, magbukas ng as many new roads as possible. Ayan ang utos ni Pangulong Bongbong, magbukas na maraming kalsada na dadaanan para hindi matraffic. Yung biyahe na dati ay isang oras kalahati, magiging 15 minutes na lang. Yan yung kahapon. Ngayon, nandito na naman siya. So, Silex, San Juan Interchange, no? Mm. Ito ang kalsada na nagdurugtong ng Tiplex papunta rito sa Kabanatuan. Yan. Pero yung final phase o yung phase 2 na yan. Ano yan mga kababayan? Tarlac to Nueva Ecija. Kita nyo mga kababayan,
ang bilis ni Pangulo umaksyon. Kaya hindi pa kompleto, no? Dito natitigil ito sa bayan ng Aliaga. Bababa kayo ng Pero magagamit na. Hindi man kompleto pa, pero sabi nga ng Pangulo, buksan na yung mga dapat buksan. Imbis na dalawang magkabila ang maluwag na kalsada, maaari po na gamitin muna yung isang kabila. Tuloy. MacArthur Highway bago makapag-proceed ng Cabanatuan. Gayunpaman, yung pagbubukas nitong SILEX ay natanggal daw yung dating 1.5 hours na biyahe mula sa bayan ng Tarlac papunta rito sa bahaging ito ng Cabanatuan, no, na alam naman natin. Kita nyo mga kababayan, di ba? Oo, kasi taga-norte kami kaya alam namin yan, no? Oo, diyan din ho kami diyan kami dumadaan kapag pero hindi diyan sa kalsada na yan, ha. Meron sa baba, MacArthur Highway, Maharlika Highway, yung mga kalsada diyan sa Cabanatuan sa Nueva Ecija, di ba? Pag dumaan ho kayo ng MacArthur Highway, napakarami po mga tricycle, mga kuliglig at mga mababagal na sasakyan, no, dahil ilang bayan din ang inyong dadaanan bago kayo makarating ng Cabanatuan. So, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon na nandito rin kanina, ay yun nga ang malaking benepisyo nitong SILEX at ang pagbubukas itong kalsada na to na by the way, no, nabuo ng DPWH through a grant. Ayan, napakinggan nyo, nabuo ng DPWH to grant ng Japan yata ito eh. Alam ko Japan to eh. Mula sa Japanese government. Kita nyo, Japan nga. Japanese government nga nagpautang. Hanggang 10 billion pesos. So, 10 billion. Mababang interest, no? Mababang interest, hindi katulad kay Digong. Kay Digong, mga kababayan ko, anong ginawa nun? At mahaba rin yung terms ng payment. So, tingnan nyo mga kababayan, puntan natin yung utang ni Digong. Gago yan eh. Eto, tingnan nyo, mga kababayan ko. Pansinin nyo maigi. Tingnan nyo, National Debt Tax. Clearing misinformation spread by Duterte trolls. Tingnan nyo, mga kababayan, minanang utang ni Duterte, 5.5 trillion. Inutang ni Duterte, 7.2 trillion. Ang kabuwang inutang o utang ng bansa na iniwan at pinamana ni Duterte kay Pangulong Bongbong. Ngayon, kung titignan ninyo, mga kababayan, minanang utang ni PBBM. Tingnan nyo, ang layo pa 3 trillion pa lang yung utang ni Pangulong Bongbong. Tingnan nyo, mga kababayan, si Digong, 7.2 trillion ang inutang. Ang tanong, wala kayong makikitang proyekto niyan. Si Digong, wala kayong makikitang natapos na proyekto. Si Pangulong Bongbong, 3 trillion ang inutang. Marami tayong nakikitang natatapos. Ang kapal ng mukha ng mga DDS, Kaya mga kababayan, kayo sabi ko nga sa inyo, pag-isipin yung maigi yan. Diba? Pag-isipin yung maigi, tingnan nyo. 3 years ni PBBM, 3 trillion. Dito naman mga kababayan, ang kabuang kasalukuyang utang ng bansa ay 15.7 trillion. Pero ang nautang dyan ni Pangulo, 3 trillion. Si Digong, sa 6 na taon, 7.2 trillion. Ang tanong, sa 7.2 trillion, walang natapos. Walang maipagmalaki. Wala kayong makikita na project. Ay, nako mga kababayan ko, bahala na kayo dyan. So, paano? Tanghalian na. Maraming salamat po sa muling pagkikita. Our beloved Boss Mike!